o sa tanan nga mga katawhan. Ang kain sugid ihikalimtan ang lawas yun atong palikonon o ang Henry V atong kanonayon. Sa bisan unsa nga mga trabaho, ang Henry V mo'y kaabag nimo. Ola ninit kayo ta igalakay, ang Henry V mo'y dipinsa ta. Oh Henry V, kami na Henry V, mo'y im na Henry V. Permiyak kada adlaw im na sa Henry V. May pwersa Henry V, likod na Henry V, mo'y kaabag la. Alang sa tukmang kahimsog o kumpletong proteksyon, NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Matagal daw natong tumaron. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Gikan sa mangosteen nga puno sa antioxidants. Malunggay para sa immunity. Ampalaya tabang sa mga diabetic. Guyabano puno sa vitamins ug minerals sama sa vitamin C, potassium, magnesium, fiber, thiamine ug uban pa nga makatabang pagpahimsog sa atong lawas. Garlic makatabang paglikay sa heart attack ug stroke. NX5 Food Supplement Herbal Capsule. Adulay anti-cancer properties ng makatabang pagpakgang sa cancer nga sakit. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Tag 12.50 lang matag kapsula. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. No approved therapeutic claim. Henry V, kami na Henry V, mo'y im na Henry V. Permiyak kada adlaw im na sa Henry V. May pwersa Henry V, likod na Henry V, mo'y kaabag la. O sa tanan nga mga katawhan, ang kain sugid ihikalimtan ang lawas yun atong palikonon o ang Henry V atong kanonayon. Sa bisan unsa nga mga trabaho, ang Henry V mo'y kaabag nimo. Ola ninit kayo ta igalakay, ang Henry V mo'y dipinsa ta. Oh Henry V, kami na Henry V, mo'y im na Henry V. Permiyak kada adlaw im na sa Henry V. May pwersa Henry V, likod na Henry V, mo'y kaabag la. Subay sa naghingapin nga interes sa katawhan, uban sa mga kabalaka sa kahimtang sa nagbinugtong masakyan sa kadalanan, sa mga isla ug mga probinsya sa nasod nga Pilipinas, ilalom sa pribadong bikil sa mga tag-iya ug mga tagdumala, ngadto sa pagpasiguli sa banay ug kumpiyansa sa mga sumasakay. Kining maong programa nahimugso alang sa mga sumasakay katawhan, nga makabaton sa angay masayran nga kamatuoran. Uban sa kinidlab nga santing sa hustisya, mao kini ang programang Ang Kamatuoran. Maayong gabi Pilipinas, maayong gabi atong kamatuoran. Mga igsoon, maayong gabi itong tanan, kinasing-kasing tang mo himamat sa itong mga kaigsuunan karon, Lokop, Pilipinas. Atong ipasalamatan mapipilan ito kung mga kahigalaan nga nagsunod itong programa, mga igsuon. So, agig pagtimbaya sa itong mga kaigsuunan, ako ang dakong pagpasalamat sa mga kahigalaan na ito nga nagsunod sa itong programa. Ako ang gitimbaya ang ato ang mga kaigsuunan nga ining mapanahuna nagsunod sa ato ang programa. Sabi nila po sa Batangas City, sila po'y nakikinig at sila po'y nagpapaunlak din na yamang tayo'y nag-uusap at nagsasalita tungkol sa kanilang pinakamamahal na bus companies sa may Batangas sa Ceres Transport. Sabi nila, sila po'y lubos na pinaanyayahan ng kanilang mga kapatid doon na nagtatrabaho din sa Balyacar Transit sa Ceres Transport. So sabi nila, sila po'y nagpapasalamat at nang meron na ring pang kontrabalanse sa mga informasyon na kanilang naririnig. So salamat nyo diya kanan.
Okay, from Mariel Roda, good evening po, Pastor. Laging watching your live here in Talaptapan, Bindoy. Salamat mga igsoon. Okay, ato ang gitimbay mga igsoon ang taga Mindanao Starbus Transport Incorporated diha sa Cotabato City. Akong gipasalamatan nga igsoon bisan pa man pod ang ato ang mga kaigsuunan nga nagpamati karon sa Rural Transit Mindanao diha sa may Yakapin, Cagayan de Oro og ingon man sab ingon nila mga igsuon sa may Bulwa, Cagayan de Oro. So salamat nyo datan duha dahil ka lugar dahil ning ilaha diha Bulwa og ingon man sab sa Yakapin. Okay, tuguting magpasalamat sab ko sa mga nagpamati karon mga igsuon sa may Dipolog City o sa may Pagadian nga taga Rural Transit. Okay, ligon kayo ilahang suporta diha nato sa programa o before pa di ay ko magpasalamat sa ako sa Southern Starbus Transport no diha sa Tagbilaran City. Salamat yo tanan. So mga igsuon, balikon ako kaganina ang unang nagpasalamat nato mautong taga Batangas pero ningon sila nga meron din po kaming Gold Star Bus Transit dito, Pastor. Okay, may naapoday sila Gold Star Bus Transit. So, salamat sa mga taga series liner din na mga igsuon nga medyo ubay-ubay, no? Salamat sa mga pasa, sa mga sharing nga inyuhang gipasa nga tong programa. Salamat ni Biano Fabillaran nga nagtan-aw sa karon. Okay, sa mga taga Cebu, salamat sa Sugbo Transit Express employees nga namati karon. Og ako sa mga gitimbaya mismo mga igsoon ang taga Balyakar diri sa Tuwas Dakbayan sa Dumaguete, labi na gyud diha sa may Kalindagan og ingon man sa mga igsoon diha sa may Bagakay. Sa mga terminal sa Gihulngan City diha sa may Manhuyod og ingon man diha sa may Bai City, salamat yo tanan sa inyo ang pagsunod. Sa may Bayawan City sa mga igsoon, ako ang gipasalamatan tanan yung kaayo nga kinasing-kasing ko nga nagpasalamat sa tanan yung mga kayuhan nga inyong gipakigambit. Sa ato niya nga makauturan da sa may Hinubaan kag sa may Kabangkalan, no? Salamat kay ninyo da tanan. Okay, ako sab nga gitimbay mga igsuon ng mga taga Negros Occidental tanan. Diha sa may San Carlos City. Salamat ninyo. No, padayon ta mga igsoon nga motimbaya ninyo sa tuma pagpasalamat. Salamat sa mga taga Bohol again, sa Siquijor og ingon man sa tibuok Mindanao, no? Salamat agawrik ni Aguilar ng tan-aw karon. So mga igsuon mao ni siya ang karoy matawag nato nga mga pabor nga gihatag nato. Balikon ako akong pagtimbaya sa mga taga Series Transport, Gold Star Bus Transit, Mindanao Star Bus Transport, diha sa Rural Transit Mindanao, sa Balyakar, Bachelor Express o sa tanan mga igsuon. Ako gipasalamatan ang mga Serna family nga mogi kaabag mga igsuon sa pagpabarug yun ni ining Yanson Group o Bus Company. Salamat. Okay, salamat sa mga pipila ka buok nga nagpahibalo nato. Okay, akong gipasalamatan ang ato niya nga mga kauturan da sa may Mansilingan, nagsiling sila. Pastor, maayo abi nga singganan mo ang publiko nga 1968 pa abi ning amo aya nga kompanya na gin build up ko no ni Ricardo B. Yanson Sr. mga igsoan. So 1968 pa lisod sab kay day mga igsoon no kay layo-layo man po dugay-dugay. And then okay, si Dr. Ricardo Buerom Yanson. So Buerom day ang middle name mga igsoon. Salamat no. Ako ang gipasalamatan ng mga igsoon. Okay, salamat ni Lorenza o ni Bro Emil. Salamat po sa mga taga Provincial Agricultural Planning and Coordinating Office nga nagpaminaw karon. Salamat po sa ato mga kaigsuunan nga nagsunod sa itong programa. Labi na gyud sa taga Provincial Engineers Office, no? Ubay-ubay lang nagpamati na toron din na. Pero ni apata sa istorya ho ang kamaturan sa programang Garbo. Mga igsuon, sunod na lang taana. So akong gipasalamatan, Pastor, ganahan namo imuhang programa, ganahan namo imong programa, di ba nang gadi pure Cebuano kay ganahan namo imong programa, ganahan mi sa imong programa muna sa pure nga Cebuano. Salamat niyo ha. So agig paghatag og importansya sa ginaingon mga igsuon, the patriarch, no, the one who established the building up or the legacy of Ricardo B. Yanson, Dr. Ricardo
Buerom Yanson. Salamat kayo nyo datan. Nagpasalamat ko nyo datan. Okay, padayon tang mutimbaya mga igsoon sa ato mga kaigsuunan nga ining panahon na nalipay nga magsunod ko no. Ubay-ubay na yung pangutanaw niya lang ko ito bagani. Ako sang unahon ning inyo hakaron nga mga gipang padala no. Okay, akong hatagan sa gibug-aton mga igsoon. Sigon sa ato ang mga pipila ka mga kaigsuunan karon nga mga nagsunod gyud sa atong programa sa Balyacar Transit Incorporated. Ang kamatuoran, ako ang gipasalamatan nga ningon sila, Pastor, ranging from 36,000 to 700,000 ang ato ang daily passengers. Ambot may pasabot ani nga Luko Pilipinas na ni, no? Kay 700,000, so ang Visayas alone is 36,000. So ranging, no? Salamat sa inyong term, ranging, no? Salamat sa mga nagpamati karon from Panay, no? Way takon kamaan, karaya ka, di ba? So salamat sa mga karaya mga igsoon nga nagpamati. Napo dahil sila interest mga igsoon, makadungog sila ni. Okay? From Negros Island, normally, o gingon man sa sa may Cebu, sa Samar, Leyte. Okay, doon na po dahil mga taga-Samar, taga-Leyte nga nagsunod sa itong programa. So, maupay nga kulop iyon ha, nga permi man la kamo nagpamati ha aton programa didi. Okay, salamat nga sa ato mga kaigsuunan nga mga waray, no? Og sa mga taga-Samar gyud lahi mong guni ginaray di mga igsoon. So, maupay nga gabi, maupay nga kulop. Kulop o gabi man siguro mga igsoon basta kay maupay na nagpamati karon sa ato nga programa. Okay, salamat sa tanan nga mga taga Mindanao. Okay, akong gipasalamatan ang tanang taga Bukidnon, bisan pa ang taga Hinguog. Ingon sila mga igsuon sa St. Franz. Okay, namati sila, naminaw sila sa St. Franz. St. Franz means San Francisco, di ba? Okay, Agusan. Okay, salamat ninyo. Agusan ba na? But anyway, salamat. Salamat sa mga nagpamati karon dinha sa may Tandag. Okay, Tandag, Surigao City, mga igsuon. Tandag, Surigao del Sur. Okay. Tandag City, Surigao City na ba ang Tandag? Anyway, salamat nyo diya tanan. Salamat sa mga nagpamati karon mga igsoon. Malipay gyud ko no nga ubay-ubay na di ay ang nagsunod to. So gipasa-pasa lang ni ang Los Biminda operation pero kaganina to nadungog is from Batangas. Salamat nyo diya tanan. Pastor, gusto lang namong ipaabot diha nimo nga kami gikan gyud mi sa Fortune Express o sa Bachelor's Express nga na buyout ni adtong 1981 o amo yung gikahimamat si Roy Yanson. Ila ko nung nahibalag si Roy Yanson, si ROY, mga igsoon. O akong gipasalamatan ilahang giingon nga taga Bachelor's Express, taga Fortune Express nga na buyout ni adtong 1981. Okay, salamat yun di tanan. Onya, ato sab nga itimbaya mga igsoon, mga pipila to kung makaigsuunan nga nagsulti nga sila sab, malipayon sila nga nag-istorya ta. Okay, sa mga taga Panay. Okay, meaning Iloilo, Panay Island, mga igsoon. So, naaman diha ang Kapis, ang Antique, no? So, naadi na ang ato ang regional commander diha karon. Taga diri mas ato si Colonel Leo Tolentino. Salamat ni mo diha, Colonel. Salamat ni Ma'am LB Sab, no? Ihang kapikas mga igsoon des Pamplona. Okay, nalipay ko nyo tanan nga nag-greet mo na ako ini mga panahon nga medyo may kadasig sa tama kadungog ta mga igsoon gingon ani ka importante nga mga kanabang informasyon nga itong madawat gikan nila. So dito na ta mga igsoon salamat ninyo tanan. Magsugod ako sa inyo mga pangutana. Okay, ang pangutana din okay, Pastor, posible bang mahitabo nga si OVY paminawon ra gyapon sa korte? Dili kay posible gipaminaw na gyud. No, usbo na ako dili kay posible gipaminaw na gyud si OVY. Sa rason nga di mo ganato madinay nga si OVY usapod no, sa mga founder ining Balyacar Transit Incorporated. So since 1965 mga igsuon, kung wala ko masayop atong balikon tong text message dire, no, 1968 mga igsuon. So since 1968 nga gi-establish ni mga igsuon og ako nalipay sab ko nga sa mga informations nga ini mga panahon na at least natawon ako bata ko ani mga igsuon onya ato ang nadungog og nahinumdum mo sa gisulti ni Roy Yanson. Ningon siya nga he was working 1985 to 2008. So laktod pagka-istorya
23 katuig siyang nagserbisyo, mga igsoon, wala pa si Leo Ray hatagan o katungod nga may muhulip sa pagka Chief Executive Officer o sa pagka mo'y mo manage sa kinatibukan. So ako lang gipasalamatan ang mga information, pero ang uban gyud ni ana sa panahon nga gipang buyout ning Fortune Express, Bachelor Express, Rural Transit, ang iyahang kaabag siyempre kato mga igagaw gyud kuno ni Olivia Villaflores yan. So ni OVY, sila si Tony Serna o guban pa mga gisaligan. O niya ang ilahapod nga kauban gyud sa pagpundar ini mga igsoon 1980s to 1990s to early 2000 mga igsoon. So ang mga managsuon gyud nga sila si Emily, si Lina og ingon man sab si Ricky. So si Ricky is in charge sa bodybuilding. Ako ring pasalamatan nga mo ni mga information na ito nakuha mga igsoon, ha? So balik ta. Gipaminaw si OVY. Normal nga paminawon si OVY, kaya di man guna ito madinay nga si OVY is co-founder. O moingon ta pag-istorya nga ang pagka-sensational o ang mga matawag na tog pabor nga nung nahimong paminawon kay doon na manggoy batakan, doon ay gibasihan. Nakabaluta nga si OVY, gihatagan gani og award, no? Honorary doctorate degree sa University of Negros Occidental, Recolitos. So, UNOR, mga igsoon. University of Negros Occidental, Recolitos. Pero wahi na lang ni. Ato na lang ning Agosto 30, 2023 last year. So una gyud nga gitagaan og recognition of appreciation as honorary doctorate degree si RBY. Buerom ang iyang middle name, no? Si Ricardo Buerom Yanson Sr. Okay, ako nang gitagag gibugaton mga igsoon, gumikan kay dunay mga pipila ka mga pangutana nga nag-ingon nga paminawon ra ba. Yes, I agree with you nga insakto imong pangutana and then ningon ko pag-istorya gipaminaw naman gani, pero ang punto siguro nga imong buti pasabot nga mo decision ba dagway og favor ni OBY ang korte mga igsuon, wala ako nahibalan nga dili siguro kay ngano ang point manggod mga igsuon pag maingon ta pag-istorya nga mo favor ang korte dito ning OVY, wala man gud nagpasabot nga kung ni favor dunay wala gifavoran, meaning dunay opposite, no? So mingon ta nga og pananglitan dunay mga pipila ka mga kaigsuonan nato nga moingon nga syempre kay siya man gyud maoy dunay katungod nga manununod ana. Ang ako ra pong point mga igsuon, dili lang pod nako gustong unhan ang mga information nga kining gipasabot dinhi nga mga butang nga diin ginahanglan gyud nga hatagan gyud pud og dakong respeto ang gitawag natog Civil Code of the Philippines sa pagkangalan mga igsuon nga kanimanggong mga gitawag lang prejudicial question sa Article 36 manggod ni kuno gikuha sa mga elemento sa Rules of Criminal Procedures, dili kuno pwede nga mabaliwala ang mga unang mga information. So sa laktod pagkaistorya dunay trabaho ang atuang korte sa pag-usisa og maayo. So, giingon diri mga igsuon nga kuno galing doon na manggani criminal cases nga gidungog even sa Makati o nya mga igsuon kani nga mga criminal cases labi na gyud ning mga pulo nga nagkanayon nga ang pinaka-importanteng issue nga isgutan karon kani kunong giingon nga well, ang ako mo nabantayan doon na manggoy mga lubag-lubag, mga liso-liso ba. Kay kung dili manggod nato ni siya taga gibugaton, ang pulong manggod nga niingon nga na guilty na si Emily Yanson sa iyang pagka-corporate secretary og unya doon na decision sa Court of Appeals sa Cebu. Unya ang ako manggong point mga igsuon nga naman nga ni file pa man lagi pagka January. Usbon ako ha. Og tinuod nga doon na decision ang Court of Appeals sa Cebu nga guilty si Emily Yanson sa mga gipang-akusar nga perjury o ingon man ng falsification of public document ngano lagi nga giusob man ni og kaso or file og kaso pagka January. So mga igsoon 5 and 6 no. Ako lang gikuha basiganan nga usahay sakit paminawon ba nga kaning media magamit sa mga wrong information. Kay og moingon mangguta pag istorya mga igsuon nga kanang Court of Appeals niingon nga ni release og warrant of arrest. Fake news mangguna. Again baliko nako ba?
fake news na. Mano may kunyong pag-istorya nga fake news na mga igsoon, gumikan kay wala mangguta nakadungog adunay papel nga gipagula nga tinuod gyud nga ang warrant of arrest is a confirmation. No kay sako lang giklaro mga igsoon, di po dagay mahitabo nga masayop ang pagpasabot ni Attorney Philip Sigfred Fortun nga fake news na mga igsoon, pero tungod lang sa itong mga kaigalaan nga gusto silang makadungog, ato lang yung ipadungog ninyo. No? Kaya kani mga fake news manggod, as much as possible, dili ko ganahan unta nga kini siya ato ang tukion. Pero naman ko yung mga pipilagod nga mauna hinoy mabutang sa alanganin ba? Nga mga gumikan lang sa mga wrong information. Ang ako mga igsuon, istorya lang tigtininood. Dili lang ta mag-istorya ka ng mga butang nga way klaro bitaw. Kay abi manggod ninyo, at the end of the day, kita mo oy mabutang sa alanganin kung ato na siyang hataga gibugaton. Diri sa ako kadyot mga igsuon ha, bason og muplay ni og balik, kay medyo naguul kong gauna-una sa mga pipila ka pangutana nga tinuod yun ko, no? Ako ang inunta mo pag-istorya, dili na tinuod. Kay kung matinuod pa na mga igsuon, dili na unta mo padala pag-information sila si Attorney Philip Sigfred Fortun o matinuod ba na. Ang ako lang ha, walang kapin kabubuton. Ang akong intention din is ganahan ra nako nga matabangan ang pamilya nga mag-uli ang ilang relasyon. Usbo nako gana tabangan ra nako ang pamilya nga kung pwede magkauli ang ilahang relasyon. Kay kung dili manggod mga igsoon, makita manggod nato nga mura manggod sorry ha, pero para nako binastos manggod nang pag-ingon pag-istorya nga na anak ko no unya at the end of the day ni file day og kaso sige na lang ako na lang tanawon diri mga igsoon tungod lang sa mga suking tigpaminaw nga ganahan silang makadungog, no? Okay, direktamente ako lang ipa-play mga igsoon tungod lang sa mga kaigsuonan nato nga doon na pud sila interest nga maminaw. Kay sa ako manggong nabantayan og dili manggod pod nato klaruhon good ipa-play good nato ang ingon ani nga mga important information, ang marisulta magud ani mura gadula ang mga media o puro pamakak. It's either kitsa may namakak ako o ang kining taga DNX mga igsoon. Okay, paminawan yung mga igsoon ha. Tungod lang lanis mga kaigsuonan na to nga interesado silang maminaw. O niya mga ilang pong dispensa ninyo nga ang ako ang pagtubag ani gumikan lang sa giingon nga dunay bakak nga sambog ini nga mga informations. Mao mong guni ang nadungog karon mga igsoon, paminawan ninyo. Okay. Kung may siso nga ang panganan ang kabataan, mayara man sang siso sa mga desisyon sang hukmanan. Sining karon lang, nagpagwa sang report ang Y3 nga ubon ukon ang grupo nga ginabugos ng Lee Ray, Olivia kag Jeanette Yanson nga nagpagwa sang desisyon ang Court of Appeal sa siyudad sa Cebu nga indi pabor sa kamagulangan nga bata nga babayi nga si Emily Yanson kag ginmando sang Court of Appeals ang pagpatuman sang mandamiento de aresto ukon tikmaon si Emily Yanson. Ini kabahin sa ginatawag intra-corporate dispute ukon hindi paghangpanay sa sulod sang manggaranon nga pamilya nga amo ang tag-iya kag tagdumala sang higanting nga Valyacar Transit Incorporated. Okay mga igsoon, so muna'y report ha, akong giklaro, report na siya gikan gyud mismo sa DNX. Unya nalibog ko nganong ingon ani man sila kay responsable nga ato mangyong nakita dinhi nga ni amanggoy desisyon nga nag-ingon sila ang kana kunong Court of Appeals affirmation of warrant of arrest sa 19th Division sa Cebu City. Ningon sila mga igsuon nga resolution dated June 21. In fact, ingon siya affirmed its earlier decision dated September 14, 2022, nullifying the arrest warrant of Judge Ana Celeste Bernad of RTC Branch 44 Bacolod City against the Yanson 4. Nya, ningon rin pag-istorya mga igsuon, March 15, 2022 in criminal case number 20-52097, any news of information contrary to the same is simply fake news. So,
Ang akong pangutana nga mangyod nga pwede mangyong maghimu-himo ang mga media man nga sama ani nga magsultig bakak nga dunay giingon pag istorya mga igsuon nga duna kunoy niingon nga affirmation of warrant of arrest nga gi-issue gikan sa Court of Appeals 19th Division samtang mga igsuon niingon man nga fake news ni siya kay dili man tinuod. Ako ra ning gihatagan og kinabuhi karon nga mga pangutana kay medyo dunay galugaw, intentional ang paglugaw ani. Well, wala ko'y question kung pananglitan ang giingon nga Y3, Olivia, OVY, dayong Janet Lumangkas, GYD, o ingon man Leo Ray, naghimo silang mga propaganda material, gigamit nilang social media para paghatag og mga wrong information or mga fake news sa ilahang pagtuo nga dili makasagang ang taga Y4. Gumikan kay wala sila dire. Usbon ako, kampante sila nga muhimo sa mga fake news kay gato sila nga wala dili matubag. Ang ako ra mga igsoon ingon ani lang. Kini tungod og galang sa ato mga kaigsuunan nga nangayo nato og pabor nga kini mabasa nato. In a sense mga igsuon nga ang fake news nga ilahang gipagula nga konfirmado giklaro man gyud diri nga wala man gyud mga igsuon. Wala man gyud giingon nga dunay warrant of arrest nga gi-release. Balikon ako mga igsuon ha, kaning mga fake news nga gipagwa diri mga igsuon. Usahay man gud mabiktima ta kay syempre ilaha ang media gapagawa sila sa media unya karon nila gipost nya pagpost nila mga igsuon sige silang gabalik-balik og istoryang bakak. Gitubag naman ni mga igsuon. Unya klaro man gyud ni. Ako nang giingon nyo pwede man ninyong ibalik og tawag no dito sa opisina ni Attorney Philip Sigfred Fortun og ni Attorney Sheila Sison nga nag-ingon mga igsuon nga pwede nyo silang matawagan sa Fortun, Narbasa and Salazar. Fortun, Narbasa and Salazar Law Office. Ang ilang telephone number is area code sa Manila 02 kay naman is Manila. Ang ilang telephone number 8812-8670. Osbon ako. Butang ilag area code 02 then 8812-8670. Muna ilang number sa ilahang law office para matubag ni. Ningon din pag-istorya, gipanghimakak nila mga igsuon. Ningon sila nga several news items and articles reported that the Court of Appeals purportedly affirmed the arrest warrants against clients Roy Yanson, Emil Yanson, Maria Lourdes Silina, Yanson Lopez, Ricardo Yanson, referring to a resolution dated June 21, 2023. Dili rabagod mao mga igsoon. Ang 19th Division of the Court of Appeals Cebu City giklaro nga ilang nakitaan ang very irresponsible media outlet nga nagsulti ani national pagyud mga igsuon ang giingon nga nagpublish gani sa susama gihapon nga mga informasyon nga sayop nga duna kunoy Court of Appeals resolution pero naingon sila wala ni kapasikaran, unfounded mga igsuon ug dili gini siya tinuod. Now balik ko sa punto nga nangutana ang atong mga kaigsuonan. Kanibang nahitabo karon nga gibuhat nila ni nangutana mga igsoon nga pwede ba kunong ako nung ipa-play nga nag-file no si Olivia Yanson og kaso. So medyo murag wala man digoy koy file ani pero ako lang tanawon mga igsoon ha kay sa ako rang giingon nga dili man digoy mahitabo nga dunay gi-file pero dunay gi-file pero January ni file. Og tinuod manggod nga duna nay verdict, duna nay decision last year. Nga naman nga mo file og balik. So nga ako ra mga igsuon ko nisulti ko ani kay medyo murag nakita na nako nga demolition gyud ni nga gubon gyud ang pamilya Yanson. Well kita nangandoy tao na ning kamuta nga kung pwede pa lang dili unta mo gawa mga igsuon nga kining ato karon nga paghatag og input or information sa itong mga kaigsuunan mahimo bang laksot pantanawon or mahimong hugaw paminawon kay bantog gradi ay nga katong gipa-play nako nga gipangutana nila si OVY nga ni file og complaint wala pud motubag sa diha nga niyon pag-istorya nga naa kuno nay maisip nga kuan mga igsuon kana bang
warrant of arrest nga gi-affirm sa Court of Appeals para nga mapadakop. Now, ako rang giklaro mga igsoon, ipabalik lang ako ni pa-play ninyo tungod kay ang purpose ani nga makabalo mo nga dunay dula sa media. Imbis ang media mutabang sa information dissemination na gamit na ng media sa mga fake items, sa mga fake news, sa mga irresponsable nga mga media outlet. So paminawan nyo nagbalik ni mga igsoon tungod ugalang nis information sa mga pipila ka mga nangutana kay ang akong tuyo mga igsoon. Wa na ang desisyon sang korte nga piki gid man ang dokumento ang sa kay Emily Yanson ang sa GIS. Kag hindi gid man sila gali stockholder. Bilang Iloy, ano ang feeling mo parte sila? Kabataan mo nagpili ko. Wala lang. Wala lang. Pero ikaw gid So, nadungog ninyo mga igsoon. Dili mo comment si OVY, ingon siya, wala lang. Wala lang. Kay piki man, di man tinuod. Mo man ni pinakadakong problema karon kung ang ato ang media magamit sa mga irresponsableng mga media outlet, sa mga imbis unta to information dissemination, dili man realidad, dili man literally insakto, no, sa laktod pagka-istorya, walas ka matuura, no. Unsa naman padulngan, nagbawan ning istorya ha, ako rang gihatag gibugaton. Nabalikon ako, paminawon man gyud, no, so, katong pangutana, paminawon ba? Paminawon man gyud, pero wala nagpasabot nga ang desisyon pabor ni Olivia. Wala nagpasabot nga ang desisyon pabor ni Leore o pabor ni Janet Tubangkas. Usbo na ko mga igsuna, wala ko'y intensyon nga ako ang labugayon, makisawsaw ko sa isyo para nga magpabilin mga igsuon ang konflikto. Ang ako ang objective is maguli silang pamilya sa maayong relasyon. Ako ning ipadala ninyo nga mga information gumikan kay magunsa man po dining mag-istorya ko dinig tinarong unya na man po'y padayon po di ay nga mga propaganda material nga gamiton nga magsigir ang istorya og wrong information dissemination, meaning fake news. Munang muhangyo ko mga igsoon nga kinahanglan po dagoy nga ato aning istoryahan og tinarong. Baliko nako ang point nato. Nga kining panahon nga og inyong paminawon, ang panahon nga nagtrabaho dili na iglagyo ng uban nga mga managsuon kay nagtrabaho si Roy Yanson, niingon siya mga igsuon 1985 hangtod sa 2008. Now, og inyong kwintahon na 1985 plus 10 meaning 1995 plus another 10 meaning 2005 plus 3 mo ng 2008. Insakto gyud kaayo mga igsoon ang gisulti ni Roy Yanson. Ngano man nga ako ning gidrive ninyo? Kay kung pananglitan 20 years, kapin, 23 katuig nga nagtrabaho si Roy Yanson. Nakadungog yun ninyo. Bago pang gi-buy out ang 1981, gi-buy out ang Fortune Express o ang Bachelor Express. Ang kuyog ani pag-buy out mga igso, pagpalitan niya, klarohon ako, si Tony Serna baya, katong gikihaan mga igso og trespassing, pero gidismiss. Di gani dismiss, nakadaog yung kaso. No, naanay siya, naranay, agihan ng kauntiran og balik og kaso ang Yanson Company, Yanson Group of Bus Companies, pero depende na iyahan ng katungod og habang sumbalikan og kaso dili kay ang iyahang mong gibuhat is ni guide ra magud siya. Now, ang klaro din na ako na magisulti ninyo nga instrumental to the purchasing of all these mga sakyanan, aktibo pa si Tony Serna diha kauban ni Ricardo Bianson Sr. sa ilahang pagpamalit, no, sa mga transport group gikan sa Mindanao dito sa may Iloilo. Dayon mga igsoon, at that time pwede nang makamanage si Roy. Now, hinumdumi mga igsoon nga at age na si Roy ani, unya si Roy ba may tag-iya sa RSY kanang RSY meaning Roy and Susan Yanson Transportation or Transport Group. Now, ako rin giklaro mga igsoon kaya para makakuha tag-idea. Now, si Leore, kanong saan man siya gasugod? So, kung gasugod man gani siya mga igsoon og diri lang kos 2015 o 2013 na lang para wala problema. Atong i-backtrack. Og nag-2013 gasugod siya. Unya kita karon 2024.
So sa laktod pagkaistorya, mga 11 pa katuig, si Leo Ray nga nag-manage, no, sa kabubuton sa tibuok pamilya. Dili kay ang kabubuton ra ni Olivia. Dili lang ang kabubuton ra ni OVY. Dili ra ang kabubuton ni Ricardo Sr. Ang kabubuton sa family corporation, sila tanan nga mga pamilya. Ricardo, OVY, meaning RBY, OBY, dayon dito na si Leo Ray, si Emily, si Lina, dito na si Jeanette Dumangkas, ingon man na ano po din na si Ricky Junior, mga igsoon, o kamanghuran si Leo Ray. So sila ni decide. Nga, human naman kato, ato na po ning ihatag nga chance. Kay, anong panahon na, dili man gud pwedeng mahatag sa lain, sample na ko, dili pwedeng si Ricky Yanson Jr. mo'y mudala. Kay si Ricky Yanson Jr., pinakaunang successful sa managsuon pag-abot na gani og iyahang negosyo. Kanang Dynamic Builders, Dynamic Construction. Dako na siya nga construction firm nga na-engage mga igsuon sa ato ang mga government projects o guban pa mga igsuon. Now, nagiklaro na ko nga si Ricky, normally, kung nabisi na siya sa iyahang kaugalingong business, kay dako man pod ni siya gyud og hatak sa iyang business. By the way, klaruhon ako, kana ba yung football? Dili ba gyud ang giingon din nga maoy nagdalas football si Leo Ray, ha? Sa wala pa si Leo Ray, mga igsuon, si Ricky Jr. ba gyud mo'y icon of football or soccer, mga igsuon. Dili si Leo Ray comes later, no? So, ako rang giklaro nga, kining mga kahimta nga samaan ni kinanglan gani siya literal gyud nga pagpasabot ninyo. So dynamic ang ako ang pagpasabot ninyo nga dili kay kadaghanan magud ako nabantayan mga igsuon na dagang ni padala nako diri palihog tagtan-aw mga igsuon mga linkages ang lingipatan-aw nako diri migawas naman hinuon dito kay si Leo Ray naman hinuon mo oy nahimong iconic pag-abot sa football. 2019 si Leo Ray ni sulod din ha. Pero ahead of it, si Ricky Jr. mga igsuon, usa na sa mga advance pag-abot sa gitawag natog kanang gitawag natog convectional, then tawag natog mga sponsor gyud no, sa mga dagkong liga. So munang ako nagpasalamat ko sa mga pipila kabuok nga mga trabahante sa Balyacar Transit nga may nihatag na kog information. So balik ko nako nga walay laing instrumental sa pag-buyout ni ining mga sakyanan nga atong nahibawan. Wagan ko kahibalo mga igsuon nga kini di ay napalit nila nga Lilian Express Incorporated, no? Nga naa na dinha si Roy, anang Roy Yanson na ang instrumental sa palitan na yan. Naa na gatrabaho si Roy dinha isip mga igsuon mo ay nagdala sa kompanya sa YGBC. No? So, pero naa pa iyang amahan, so kaabag siya mga igsuon. Now, apparently, so klarong pagka-istorya, dili lang moingon ta pag-istorya mga igsuon nga, basig moingon ta nga walay gikatabang ning mga managsuon ahead. Sila maoy kaabag sa ilahang mga ginikanan. Wala pa ta moingon nga atong gi-discount si OVY, kundili ang iyang mga anak sa mga babae, si Emily, si Lina, mga igsuon, sa klarong pagka-istorya, ligon kayo tong kaabag. Human, siyempre, sayang pangidaron. Gikapoy na siguro to si OVY. Mo nang iyang gipasa na dito ning Emily. O niya, siyempre mga igsoon sa finance, silang pamilya mo decide nga ilahang ipasa na dito ni Silina. So, samtang ang chairman of the board niya na mga igsoon, may pagko sa buhi pa to si Ricardo, samtang siya pa, igo ra yung nagsunod si Roy. Pero sa diha nga nagsunod si Roy, ang tanan nga mga trabahante nila, special mention ako si Tony Serna, pagkangalan ang trust and confidence ni RBY, pagkangalan ang trust and confidence ni OBY sa iyang igagaw nga si Tony. So they were successful in buying out mga igsuon. So klaro pagka-istorya, usbon ako nga ang una nilang napalit mga igsuon, well, katong Fortune Express o ingon man ang Bachelor Express, si Tony plays a very important role. Siya gud mo'y pinakamaayo og performance pag-abutin ng dapita. And eventually, kay kauban man si Roy adto, bata pa mga igsoon, dili pag yung tantong hingkod mga igsoon. So, niabot na, pag-abot ang 2005, iyahan na yun part na yun si Roy ani nga mga buyouts. Dito ni dako og maayo ang ilaha karon nga
pag-amas, meaning pagkuha nila mga igsuon sa mga respective franchise sa mga rights ni adtong mga dunay mga local franchises. Ang rason para nga makasulod ang ilang operation. So, diri sa tua sa Negros Oriental, ang ako nahibalan dunay scarecrow diri kaniadto nga na palit nila og doon na pay uban. Ako ra giklaro nga igsoon nga, well, people that are too essential or very important for the buying out naaman buhi man na makaistorya man na. Ako ra giklaro diri mga igsoon nga kining conglomerate nga gilangkuban sa Lilian o sa sister company nga Mary May Express sa panahon na ni Roy Yanson, no? So, kabagulangan mo si Roy Yanson. Ingon siya pagkat 2008 na siya ni Biya Mangigson kay nagbutang na po siya siyang kawaling business, and that business well known na sa tanan kanang RSY, no? Kanang ilahang transport magadag ko din. Anya nakadungog po ta sa una nga ang RSY mao gini ga transport og Pepsi Cola from Bacolod to diri sa ato sa Dumaguete, no? Diri sa Negros Oriental. Diha namang gani diha karon sa may Maslog mga igsuon ang ilang bodega. So ako rin klaro nga dili ang ngayan nga ibaliwala ni siya sa rason nga dunay contribution good ang mga anak sa pagpadako, pagpalambo sa kompanya. Now balik pango ang ngayan bang dunggon, well, normal na sa ato ang hustisya, sa ato ang korte nga kinse complainant paminawon gyud na. Pero dili man na mo'y katapusan sa tanan. At the end of the day ang muhatag sa decision ana ang judge. Now karon ayaw lang ninyo glibuga ang desisyon. Kaya ang marisulta mong gud ani, meron kang mga tao ora mo gumayon pag istorya nga badlungon ang mga anak, no? Labi na gyud silang kanang gitawag lag wife si Roy, Emily, si Lina ug si Ricky, dili baya pod. Og tanawon ninyo, i-track ninyo inyong subayon ang istorya din na sukad sa pag-file og kaso. Bisag ibalik, i-backtrack nato mga igsoon. Katong sa panahon gyud nga ni sulti na si RBY, no, si Ricardo Senior, nga naa na siya nakita-andaan 5 years from now, 10 years from now. Og nakita niya mga igsoon, clairvoyance lang to, pangagpas lang to, but eventually nahitabo yun. After 5 years ni sulti, dito na nagsugod ang intra-corporate dispute. Doon na nabikil. Pero kinsa may gapasiugda sa bikil? Ang gapasiugda sa bikil, wala gaylain kundili si OVY. Nga namang nagpasiugda siya sa bikil, gumikan kay sa pagkamatay lagi, sorry, di mo gutunta ngayon ako nang i-mention ng term nga pagpanaw ni Ricardo Yanson Sr., ang naresulta mo gud ani mga igsuon, di syempre doon na nagyud sila matawag og regular stockholders meeting. Right after the demise, sa diha gud nawala si Ricardo Yanson Sr., so panahon na sila nga nag-stockholders meeting, kay annual man ni mga igsuon. Dito na ni gawas. Sa dihang nakita na nga doon ay mga questionable nga mga kantidad, questionable nga mga operations, pati personalidad, naungkat na to. And then at the time sa pagkaungkat, normally good po mga igsuon nga doon nagay matawag na tog sanction, gumikan kay majority decision sa stockholders, sa shareholders. So normally, dito na ni-react ang inahan. Dito na siya nilaban. Dito na siya medyo kulang na lang moingon ang uban sa tinagalo pag nag-amok, nagwala o whatever. Ang point ra nako nga dito na ni-react ang inahan kay nakita naman niya nga ma-endanger, makuyaw, madelikado ang posisyon nga gigunitan niya siyang anak. Unya, trouble drabagon niya siya sa iyahang pamilya. Ngano niyo kung mga igsoon nga trouble sa iyang pamilya, gumikan kay siguro, sila rin makadefine ana, nga very unstable ang relasyon sa kinabuhi. Sila rin makadefine ana, no? Ni Leo Ray, dito siyang asawa, plus sa iyahang pagdala karon sa kumpanya. So, dili lang po kung manangil dihan dapitan. Ako rin kasulti mga igsoon nga doon ay mga anomalya nga wala matagad, wala mapakgang, wala na mabantayi. So, di modo, dihay mga kwarta nga nangawala, dayon ilahang gi-question ang mga kwarta o asa padulong. Then, mauto siya rason po nga nung nipatawag sila og special auditing firm nga maoy mo-audit para makitaan og tinuod bagyod og asa padulong og kinsa poy hinungdan og nganong nahitabo. Okay, mobalik ko mga igsoon ha. Gamay lang, break.
subay sa naghingapin nga interes sa katawhan, uban sa mga kabalaka sa kahimtang sa nagbinugtong masakyan sa kadalanan, sa mga isla ug mga probinsya sa nasod nga Pilipinas, ilalom sa pribadong bikil sa mga tag-iya ug mga tagdumala, ngadto sa pagpasiguli sa banay ug kumpiyansa sa mga sumasakay. Kining maong programa nahimugso alang sa mga sumasakay katawhan nga makabaton sa angay masayran nga kamatuoran, uban sa kinidlab nga santing sa hustisya. Mao kini ang programang ang kamatuoran. Okay, padayon ko mga igsoon. Now karon, ang pangutana, salamat di ay nila Boygayo, John Paul Saicon, Brava, Dungke, Paulo Tajada og ni Julius Tebes dina sa May Amlan. Okay, padayon ko mga igsoon. Ang akong punto nga nung ako aning gustong inyuhang masabtan, kay wa mo gud ni problema gud unta. Again, wa gud unta ni problema. Nganong wala problema, syempre pagkawala sa ilahang amahan, ang ilaha karon nga regular stockholders meeting, tigom sila, mag-istorya sila, dayong ilahang internal audit, dayon unsa man gani findings, patingugon tong ilahang mga in charge, katong mga na-involved, no? Katong mga dunay mga posisyon. In the very first place, ang pinaka-importanting mutingog din na, kung doon na may anomalya, dili gud na mawala nga ang patingugon gud din na ang nag-manage, ang Chief Executive Officer nga si Leo Rianzon. O syempre pod, ang katong sa finance, so si Lina Lopez, onya ang secretary, mauto si Emily Yanson, no? Onya, syempre, ang chairman, mga igsuon, kay ilaha mang gipili right after, sa diha nga na wala na si Ricardo Yanson Sr., so mo nang temporarily ilahang gibutangan o voting power, no? Ang ilaha karon nga mga managsuon. Now, silang tulo ka mga managsuon, nibutar sila dito sa ilahang kamagulangan nga si Roy. Kay niagi manggod si Roy, ka-chairman pod sa kumpanya nila. Dayon, at the same time mga igsuon, di syempre, og muna may muatbang ang managsuon nga Janet Dumangkas og Leo Ray, pero outnumbered man sila sa tulo. Wapay labot si Roy, anak mga igsuon, na tulo pa lang, duwar man sila. So, munang gusto nga mo-appeal si mami nila, si OBY, para mahimong tulo, para patas. Pero, og mapatas mga igsuon, kinahanglan pa man gihapon ng mo-break sa tie ang chairman, diin si Roy Yanson. So, laktod pagka-istorya, mapil di ra gihapon kung tinuod nga adto mo dapig si Roy sa iyahang tulo ka mga igsuon nga apil man sa administration. So, laktod pagka-istorya mga igsuon nga ato og yung masabtan nga naagyo insakto sila nga pagpahiluna. Nabulabog lang ni sa diha nga ni apil na si OVY. Kay iyahan namang ibaliwala katong iyahang napermahan, iyahan namang balikon pagkuha ang 50% sigon sa balaod. Kay total, kita, pamilya man lang ta, kon pamilya man lang ta, so hindi natani, mag-abot pa tato, maglambot to sa may kurtito nga kurtito, hindi natani. Kay pamilya man, pero problema diha, kay sa pamilya, sila ramang goy nag-stockholders meeting, nga kay family corporation man good. Og tungod ini mga igsuon, dito na nitumaw nga wa man gyud dag-anan. Gumikan sa ma-outnumber, malupig man, mo nang ningon ng kuhaon na lang yun ang iyahang katunga. But then kay tulo man sila mupatas, mabreak ra man gihapon ni Roy Yanson, so iya na lang yung gidesisyonan nga kuhaon na lang yun niya tanan kay buhi pa man siya abi, no? So partnership man na nila or conjugal property man na nila ang kumpanya sa Balyakar Transit Incorporated. So, mo nang maigsuan, ang naresulta nga niangal ang mga anak, mami, di po nagway maayo na, no? Kay, human naman ta nagkasinabot, ana, amo namang giwave ang amo ang mga right. Kay, mao man ay ato ang gikasabutan. So, among giwave diya nimo, di man po may pwedeng moingon nga amo anang ipamugos, kay ikaw mong yung tinuod may uban ni daddy, ikaw mong among mami. So, laktod pag-istorya, ngun ana nga, pagkasulti mga igsuon, ilahag yung gidesisyonan nga si mami nila muoy maggunit sa cash o sa mga dagkong property, real estate property o katong mga investment nila, shares of stock. By the way, ako'y paibalo ninyo nga doon na po'y dako kayong kadaugan doon ang San Miguel Corporation kay
gi-privatize na ang pagpadalagan sa NAIA o niya usas mga investor ani siguro ko mga igsuon ang Balyacar Transit ni Ricardo Bianzon o ingon man ni OBY. Pero unya lang nato hisgutan pag-abot na sa programang Garbo. Ako lang gipahibalo ninyo daan nga ingon ani ba nga mga stockholder nga personalidad nga nakapalit og shares of stock o niya karon mga igsuon, well, moingon gyud ko nga successful gyud ni sila pag-abutin na napita kay may mo pud silang pailuna sa ilahapong puhunan. Naunaan na tanan ni OBY, ang kulang na lang karon maor nang ingon nga respetuhon nila ang ilaha karong gikasabutan nga EGS or extrajudicial settlement. So intra-corporate dispute ko ng maigsuon, technically dili gyud unta ni if the judge will immediately decide on the moral no diha sa atong balaod, iya gyud untang respetuhan nga sila sa ilaha karon nga corporation, sa ilaha karon nga mga stockholders meeting og unsay mudaog meaning to say og dunay majority shareholders nga mo decide nga tangtangon si Leo Ray at tangtangon si Leo Ray, pero wala nagpasabot nga walay share si Leo Ray bisan pag matangtang. Naagyapon ang iyahang 1/6 kay uno man bahinon, uno man sa kamanagsuon, dili na mawala. Or pwede pod gani ng ilang desisyon na right after, no? Kay dili man gyud pwedeng mo yung automatically sadaan si Leo Ray kay under investigation pa man na. Sako nang ginaingon bago pa silang nikuha og accounting firm, Sisip Goris and Bilayo or SGB accounting firm para pakita nga ang independent auditor nga maoy mosulod para maoy mangita mao gyud makapasabot, no? Kay di wala gyud duda diyan dapita kay outsiders man. So sa laktod pag-istorya mga igsoon, nindot unta ang mamamahimo nilang mga padulngan. So sa nakita na ko to sa pagkakaroon mga igsoon nga duna na po'y another case nga gipasaka mahitungod ani nulity ikapila naman na primero amendment of 2018 nga gipasakang annulment, gi-revise og 2019 gi-amend ang ilahang complaint. Dayon mga igsoon, gusto na po nilang i-revise ni adtong Pitsa 23 ni roll out na ang usa ka judge nga proclivity with mga igsoon gipakamubo ra man ninyo ang korte, pakasayo naman lang mo. So kinsa gisultian mga igsoon ang mga abogado ni OVY. So karon mga igsoon, igor tong ipalagpas na karon ni file po another complaint 2024. So ning ko pa istorya nga kay ingon ani man ang nahitabo, wala na tayo mahimo mga igsoon. So the court will really have to listen and the court will really have to decide right after this one. So sa mga pipila karon ka mga nangutana nato, yes, again baliko na ako paminawon gyud si OBY, but ang purpose ana mga igsoon in order to promote the process no nga ang ato ang judicial procedure mao gyud siya. Eventually moabot pod ang panahon nga dili pod basta-basta mo hukom ang judge, dili po niya paminawon ang side po sa ilahang upat no sa mga magsuon nga Roy, Emily, Silina o Ricky Jr. Ako lay pa dayag ninyo mga igsuon nga kung nahimugso ni 1968 pila ka tuig gikan sa kaminyoon ni Ricardo o ni Olivia nga nakapanganak sila ni Roy. Dahil ikaduha nakapanganak sila ni Ulrich. Si Ulrich tong namatay adtong kan mga igsoon 1985 January 7 1985 katong na disgracias motor. So akong giklaro nga kini siya karon masayra nato sa rason nga kung kanusa nahimugso count it after nagsunod si Emily, nagsunod si Silina, nagsunod si Janet, nagsunod si Ricky, dahil ayha pa si Leo Ray. So, ang ilahang dagan sa ilang panahon, gipa-eskwela sila hangtod nga nahimo na sila nga ni-matured sila o nahimong part sila sa ilahang korporasyon. Salamat sa tabang sa mga igagaw ni OVY, nga mo'y kaabag ni RBY. Sila si Tony Serna o guban pa. Kay nahimong malampuson. Ang ni padayon ang mga anak, panahon sa retirement nila ni Tony Serna o sa iyahang mga kaubanan. Ang ako lang diha mga igsoon nga, makasabot unta tatanan labi na mong mga trabahante karon sa series, mga trabahante sa Balyacar, trabahante sa mga kompanya karon kaning 15 man ni ka subsidiaries no. Ko lang giklaro. Kanang mga trabahante karon diya sa Subo Transit Express, sa Mindanao Star Bus Transport, sa Gold Star Bus Transit, sa Balyacar Transit, Rural Transit of Mindanao, Bachelor Express, Southern Star
bus transit, series transport ug ban pa. Naminaw mamuron. May nang makahibalo mo nga walay trampas. Walay gibuhat nga negative, walay gibuhat nga makadaot ang managsuon nga Roy, Emily, Selena ug Ricky. They performed when they were charged. Sa diyang sila mo in charge diha, ilahang gitrabaho tanan. Wala gyud until one day na kabsans kinabuhi si Ricardo, nag-decide sila kay mo na mailahad ang ginahuna-on nga doon na nay kanya-kanya or iya-iya na nga mga assignment designation o nya doon na po sila ilahapon nga kaugalingon pong line of accomplishment nga pwede nilang pangitaon sa panahon nga naghimo sila sa ilang family constitution. Mga igsoon, daghang seminar nga nahitabuan na. Manang akong ganahan nga ako ipasabot ninyo nga para makaingon mo nga dili in tawon mga notorious nga mga tigtukol sa ilahang inahan ang mga anak. Even Janet and Leo Ray. Sila tanan nga mga managsuon nga unom kabuok, dakog respeto sa ilang inahan. Sila tanang unom, dakog pagmahal sa ilang inahan. Ang question na diha, ang pagmahal sa inahan, dili patas dito sa iyang mga anak. Kaya kung patas pa lang si OVY, sa mas ubang ginikanan nga akong ipangutana, kung ikaw mo'y nahimong ginikanan, ano yung mong desisyon? Mo ingon pag-istorya, ug ako, sa ako pangidaron, 90 anyos na ako, naghago ming magtiayon para sa mong mga anak, amo na lang bahin-bahinon sa mong mga anak. Well, that's the right decision. That's the most sound decision. No, pinakamaayong desisyon mga igsuon nga buhian gyud sa usa ka ginikanan. Pero ini dapita, mao ba na gisulti ni OVY? Niingon pagani siya mga igsuon nga mas maayo pa ang laing tao kay ang laing tao nagbulig pa sa akon kung unsa nga akong gusto nagsunod pa na sila pero kamo nga mga anak nako kamo hindi man mo nagsunod sa akon niya. So mingon ana mga igsuon. Putangi! So sa may nahitabo karon nandi sila na insulto ang mga anak. Hilom lang. And then, ilan na lang ipaabot o kung sa'y subsequent mo. Kung sa'y musunod ng mga move. Mao na to. Ipagkaya na sila. Ang pinakasakit nga kaso para na ako inyong pangutanon, katug yung kang Emily nga kaso. Nga, gikiyaan siya perjury, asa madapita pwedeng mahimong perjury, mga igsoon. Ako, nangutanar ako, pwede bang mahimong perjury kanang imuhang gi-fill upan ang mga public document kanang GIS or General Information Sheet sa Security and Exchange Commission sa tinuig nga mga requirement sayo pa day ideklarar nga mo ni gidaganon sa masakyanan even before nga napalit ning mga sakyanan mga igsuon nga mga bag-ong sakyanan karon honest na gyud ang balyakar and then they were awarded by that nisikat gyud sila gumikan kay law abiding citizen bayad insakto sila sa buhis bayad sila insakto sa tanan nga mga obligasyon nila mga igsuon diha pagani panahon og botsabton ha dili ni ingon nga tinago nga isyu ko ning iklaro diha pa magani na disgrasya nga usa ka series mga igsuon nga ang iyahang registration ubay-ubay ang sakyanan nga nailalom atong usa ka registration unsa man to nahitabo mga igsoon kay panahon man to nga nadunggan ako ni Regional Director sa LTO nga si Kaindik. Wala ko kabalo kung si Kaindik part ba din na sa LTFRB pero siya ningon pag-istorya nga sa dihang na disgrasya ang usa ka series na ay usa ka registration pero pila ka book ang naggunit sa maong registration nga mga sakyanan sa series. Nadungog ra na nako mga igsoon ha ako ra nang gipahibalo ninyo nga mao na susalakton pagka-istorya. Wala na nahitabo sa panahon ni Emily. Nahitabo na sa panahon nga dili na si Emily mo'y secretary. Ang secretary ana si OVY na. Karon mangutana ko ninyo, mutuo ka mo nga si OVY sinsiro sa iyahang pagka-secretary sa ilahang korporasyon? Kaya kung sinsiro pa mga igsuon, makapangutana gyud agway mo. Nganong sa iyahang panahon na hitabo man, no less than Regional Director Kaindik, ngano man nga nahitabo sa iyang panahon nga siya na yung nag-corporate secretary, ni gawas naman hinuon nga usa ka buok truck na disgrasya, dayon, pagtanaw sa rehistro, tuluman ka truck ang nakalista. Ako na, diris Dumaguete, na po dito sa
Bacolod unya dito sa Cebu na hitabo. Wala ko magingon mga igsuon ha, nga nituo ko ni Kaindik, istorya ra nang nadungog nako. Mao nang nisulti ko ninyo ana. Unya katong panahon na hinuon nga si Emily mo'y nag-supply sa information. Normally, ang gipadala tanan nga mga information ni abot dito sa Security and Exchange Commission. Unya karon pagkahitabo, lahi man ang ahensya sa SEC, lahi pod ang ahensya sa LTFRB, lahi man pod gani na sa LTO. Pero og nganong nahitabo mga igsuon nga nakit-an kung tinuod man, nganong niabot sa punto nga nahimong na tribisiya. Siguro may ko pag-istorya nga na siguro di na to malikayan kanang gitawag mga additional. Ang problema lang mga igsoon kay kitsa pa may kitsa pa may mutuki, kitsa pa may magsunod-sunod, kitsa pa may mo tan-aw nga akan nang nambira mo ra guna iha. Mga igsoon wag gyud tay daganan kay sila man maoy naggunit sa management ana kay ilaha man ang korporasyon. So balikon nako mga igsoon pinaka-importante na tong mahibaw-an kana gyung punto. Wala ko nakakita og sayop sa mga anak. Wala po ko nakakita og sayop ni Olivia. Kay iya harmong giisip nga siya mo'y asawa o niya sila nagtukod ani niya. Ilahag yun nawala iyang bana so siya yun maoy. Siyempre sa iyang una-una, she's not a lawyer, pero iyang una-una nga kay waay naman si Cardo. So asa ako na niya, di ba mga igsoon? So di ko makabasol niya. Ang ako rang ikasulti nga, kung doon naman gani buta nga dili may magkauyon, huwag ako'y pangutanon, huwag mo ko'y labot ani, dili may magkauyon sa rason nga iyahang pakasadon iyahang anak. Sa rason nga siya mismo maoy mag-initiate og kaso. Sa rason nga kung ni kaso iyang anak si Janet o si Leory, siya unta may mutambag. Sa punto mga igsuon nga kung gikiha man gani ni Leo Ray o ni Janet ang ilahang mga igsuon, ato gyud going ipabarog ang meaning nga nag-ingon, pamilya man ta eh. Pamilya man gid kita. Di ba mga igsuon? Ang ako ra point nga bason lang po ingon ani ang mahitabo. A day from now or closer to the day to come, nga mo na ilahan desisyon para mag-uli sila. Kaya ang point pagod na ko, sayon na mong nisulbaron kung walay konsentidor. Sayon na ning sulbaron kung daghan sila nga mga advisors nga puros tinarong based on values, family values, and business moral. Dili unta ni mahimong ingon ani. Unya kana untang ingon ani bapod, ako bapod ba sa korte malibog man pugo. Why you cannot act as expeditiously as possible? Hindi man niyo mabuhat og dali-dali nga inyo hapong ipa-counsel una before ninyo paminahon. Meaning to say, legal counseling, nga dili po unta basta-basta lang ta mudawat og unsay kay kana mga abogado nga nangwarta ana. Kay para lang yun, mahimo silang retainer sa duha ka nagkabangi nga mga kampo sa Y3 o sa Y4. Kana unta mga igsuon, doon naman gutay matawagod nga sayon ragod untang solusyon o dili lang yun nato ipairal yun ang maingon nga, kung pwede lang, ari na sa korte kay ang korte mas maumanggod ang authority to speak mga igsuon. But eventually, ang problema lang gumikan kay kaso. Pagkahumans kaso, nadaog og napili, apilar dito, pagabot na apilar niya, magdaog mga igsoon sa pulo nga, kuan lang yun, kana bang pabutan na irag advertising o kinsay maayo sa media. Unya, karon mga igsoon, luoy kay sa nga tanan. May lang ningon ko nga ni ako karon kay mutingog ko party ana, nga ningon ko nga, kanang uban nga mga media outlet nga naghimo aning mga fake news, pakihaan dagoy ni nako sa Y4. Pakihaan nila, sense nga mga igsuon, ilahang gilabugay, ilahang gidisturbo ang integridad sa palisiya sa dynamic sa ato karon nga korte. Munang, mga ingon ko niyo mga igsuon, lisod, sabton, pero ato na lang ng sabton, no? Tungodugal lang sa kumpanya nga nagkinahanglan sabtang mga riding public.
So salamat kayo sa kung ginaingon ninyo mga igsoon na may mga investment, ako ang nganla ng mga investment, mayon kung I believe nga ang Yanson Group of Bus Companies or ang ngalan nga RBY o OBY, posible pod nga part of the best example is kana pareho sa nag-buyout na ron ang dili buyout dili ta sa na lang ta. Dili na lamang ko sa San Miguel Corporation nga sila na nakadaog to privatize mga igsuon sa NAIA, no? So ako rang iklaro Manila International Airport nga kumot pasabot sa NAIA. So anyway, Ninoy Aquino International Airport. So salamat kayo sa tumasuking tigpaminaw nga nagsunod karon Luzon, Visayas ug Mindanao sa programang Ang Kamatuoran. Magdungog ta sunod semana. Daghang salamat. Mao kini ang programang Ang Kamatuoran. Kamatuoran, kamatuoran, bililhon og haong sa katilingban. Kamatuoran, atong ampingan, dili ta bulingan ang kamatuoran. Daghan ang muday sa dagwayng matahon, sa batasan nga nindot ang sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang mutulisok sa atong kamatuoran. Kamatuoran, bililhon nga hiyas sa atong kaliwatan. Mahalunta atong ampingan, dili ta bulingan ang atong kadungganan. Daghan ang muday sa gwapog matahong, sila kaibgan kay nindot man nga sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang musaway sa ilang kadungganan. Kamatuoran, kamatuoran.